Magandang araw, shoutout sa lahat ng nanonood, salamat sa patuloy na pagtutok. Heto na ulit ang inyong daily weather update para alam nyo ang lagay ng panahon ngayon. Kung gusto ninyong lagi kayong handa sa lagay ng panahon, huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na updates. Ayon sa latest weather update ng Pag-asa, makikita ang makakapal na kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon at sa West Philippine Sea. Ito ay epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Ang hanging habagat ang siyang magdadala ng monsoon rains o tuloy-tuloy na pag-ulan sa buong araw sa western section ng Luzon. Asahan din ang scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad pa rin ng mga scattered rains and thunderstorms lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Dahil sa patuloy na pag-iral ng habagat, asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga lugar gaya ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Ang mga pag-ulan na ito ay inaasahang magsisimula ng late afternoon hanggang gabi at maaaring magtagal hanggang madaling araw. May posibilidad ng mga sandaling paghinto mula umaga hanggang tanghali, ngunit nananatiling mataas ang banta ng pagbaha at landslide, lalo na sa western section ng Luzon. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, magpapatuloy ang maulap at makulimlim na panahon, kalakip ang mataas na tsansa ng scattered rains and thunderstorms dulot ng habagat. Sa Palawan, dahil bahagi rin ito ng western section ng bansa, inaasahan ang makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan. At sa Visayas and Mindanao forecast, hindi naaabot ng habagat ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya mas maaliwalas ang panahon. Gayunpaman, manatiling handa sa mga karaniwang late afternoon to evening thunderstorms. Sa ating heat index forecast, para sa Metro Manila, ang heat index ay inaasahang aabot mula 40 hanggang 41 degrees Celsius. Sa kabila ng pag-ulan sa Western Luzon, patuloy pa ring mararamdaman ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ang pinakamataas na heat index sa buong bansa ay posibleng umabot hanggang 44 degrees Celsius sa mga lugar tulad ng Zamboanga del Norte at Surigao del Sur. Sa ating sea condition, sa kasalukuyan wala pang nakataas na gill warning sa anumang baybayin ng bansa. Gayunpaman, ipinapaalala pa rin sa ating mga kababayan, lalo na sa Northern Luzon seaboards, ang pag-iingat dahil posibleng maranasan ang katamtaman hanggang maalong karagatan. At sa ating 4-day forecast, mula Monday hanggang Tuesday, magpapatuloy ang monsoon rains sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, particular sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Patuloy ang pagbibigay ng weather advisories ukol sa posibleng accumulated rainfall. Inaasahang maaapektuhan rin ang Abra. Sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms, lalo na sa Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Albay, Palawan at ilang bahagi ng Mimaropa. Pagdating ng Wednesday hanggang Thursday, unti-unti nang mababawasan ang pag-ulan sa dulot ng habagat. Gayunpaman, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at mga scattered thunderstorms sa Northern at Central Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan at Palawan. Sa Visayas at Mindanao, asahan ang maaliwalas hanggang bahagyang maulap na panahon sa buong forecast period. Iwasang lumabas ng walang panangga sa init sa umaga at tanghali at magdala ng payong bilang panangga sa posibleng ulan sa hapon. At sa Baguio outlook for June? Ngayong buwan ng June, posible ang 1 hanggang 2 bagyong maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility, PAR. Ayon sa Pag-asa, may 4 na karaniwang direksyong tinatahak ang mga bagyo. 2 rito ay tinatawag na recurving scenarios, kung saan ang mga bagyo ay posibleng lumapit sa kalupaan ng Pilipinas at saka liliko pahilaga o pahilagang silangan patungo ng Taiwan o Japan. Kahit hindi tumama sa bansa, maaari pa rin nilang palakasin ang southwest monsoon, kaya posibleng umulan pa rin kahit malayo ang bagyo. Ang 3 at 4 na senaryo ay ang mga landfalling typhoons.
Maaari silang maglandfall sa eastern section ng Southern Luzon or Eastern Visayas, magtuloy-tuloy sa inland areas at lumabas ng bansa patungong West Philippine Sea bago tuluyang pumunta sa direksyong Vietnam o Hong Kong. Iyan ang ating weather update para sa araw na ito. Para manatiling ligtas at handa, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga mahal sa buhay, at pindutin ang notification bell para sa susunod nating mga ulat. Ingat po tayong lahat!